At magsilapit sa Diyos ng pag-ibig at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Kawaiwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos nating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ang pag-ibig at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, brothers and sisters, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us bow our heads and let us pray. By your help, we beseech you, Lord our God, may we walk eagerly in that same charity with which, out of love for the world, your Son handed himself over to death. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. After Israel's infidelity to the covenant made at the desert, the prophet Jeremiah looks forward to a new covenant Yahweh will make with his people. This time, God will write his law in the hearts of his people, who will then live in obedience to God's law. A reading from the book of the prophet Jeremiah. The days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their fathers the day I took them by the hand to lead them forth from the land of Egypt. For they broke my covenant, and I had to show myself their master, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will place my law within them and write it upon their hearts. I will be their God, and they shall be my people. No longer will they have need to teach their friends and relatives how to know the Lord, all from the least of greatest
shall know me, says the Lord, for I will forgive their evil doing and remember their sin no more. The word of the Lord. Thanks be to God. Create a clean heart in me, O God. Create a clean heart in me, O God. Have mercy on me, O God, in your goodness. In the greatness of your compassion, wipe out my offense. Thoroughly wash me from my guilt, and all my sins cleanse me. Create a clean heart in me, O God. A clean heart create for me, O God, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me. Create a clean heart in me, O God. Give me back the joy of your salvation, and a willing spirit sustain in me. I will teach transgressors your way, and sinners shall return to you. Create a clean heart in me, O God. Jesus learns obedience to the Father through suffering. In this way, he becomes the source of our salvation. A reading from the letter to the Hebrews. In the days when Christ Jesus was in the flesh, he offered prayers and supplication with loud cries and tears to the one who was able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Son though he was, he learned obedience from what he suffered, and when he was made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. The word of the Lord. Thanks be to God. Ang sino mang naglilingkod upang sa akin sumunod ay tunay na itatampok sa kaligayahang lubos ng mahal na anak kong Diyos. Ang sino mang naglilingkod upang sa akin sumunod ay tunay na itatampok sa kaligayahang lubos ng mahal na anak kong Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Some Greeks who had come to worship at the Passover feast came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, "Sir, we would like to see Jesus." Philip went and told Andrew. Then Andrew and Philip went and told Jesus. Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat, but if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. I am troubled now, yet what should I say? Father, save me from this hour. But it was for this purpose that I came to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came from heaven, "I have glorified it and will glorify it again." The crowd there heard it and said it was thunder. But others said, "An angel has spoken to him." Jesus answered and said, "This voice did not come from my sake, but for yours.
Now is the time of judgment on this world. Now the ruler of this world will be driven out. And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself." He said this, indicating the kind of death he would die. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Minsan daw sa isang maunlad na syudad ay may museum na may marble tiles sa sahig at marble statues sa paligid. Dinadayo ito araw-araw ng maraming tao sapagkat gandang-ganda sila sa mga marble statues. Tinititigan nila, nagpapapicture sila hanggang sa nainggit na ang marble tiles sa kanya. Nagsalita yung marble tiles. Ang sabi ng marble tiles sa sahig, sa mga statues sa paligid, "Hoy, kapatid ng marble! Hindi naman yata tama na ikaw ang hinahangaan at ako'y dinadaan-daanan lang. Hey! Baka nakakalimutan mo. Marmol tayong pareha. Magkamukha tayong klase at kalidad ng bato. In fact, baka nakakalimutan mo, kaibigang marble statue. Iisa ang kuweba na pinagkunan sa ating dalawa. Sabay pa tayong kinuhang dalawa. At sumagot our marble statue, "Hindi ko yan nakakalimutan, kapatid na marble tiles." Kaya lang baka nakakalimutan mo rin na sabay din tayo dapat uukitin ng master sculptor natin. Kaya lang ayaw mo. Dapat nga ikaw ang una. Kaya ako na. Bakit naman ako magpapaukit sa kanya? Sakit-sakit kaya nung gagawin niya. At sumagot our marble statue, "Yun na nga ang nangyari. Nagpakatigas-tigas ka, ayaw mo, kaya binitawan ka niya. Ako ang kanyang kinuha. Nasaktan din naman ako, pero tiniis ko dahil alam kong batay sa mga naunang ukit niya, mapapaganda niya ako. Tiis ganda lang kumbaga ang ginawa ko. Kaya ito ko ngayon, statwang hinahangaan, samantalang ikaw ay sahig na daan-daanan." Sabi nga sa Ingles, no pain, no gain. Sa Tagalog, nagpapakahirap pa kayo, simple lang, walang tiyaga, walang nilaga. Nag-iisip pa kayo ng kung ano. Ito po ang isa lang naman bagamat mababaw na pagninila ito, pero magiging jumping board natin ito. Ito ang isang anggulo na makikita natin sa sinabi ni Kristo sa mga Grego na gusto siyang makita. Meet and greet. Sikat na siya eh. Marami nang gustong makakita sa kanya. Ano ang sinagot ni Kristo patungkol sa mga taong gustong makita siya, mga Grego? Panahon na, oras na para parangalan ang anak ng tao. Malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Pero kung ito'y mamatay, ito'y mamumunga ng sagana. Alalaumbaga lang naman Ito isang aspeto lang ito. Parang sinasabi ni Kristo sa mga gustong makakakita sa kanyang mga Grego, nagpunta kayo dito sapagkat nakilala nyo ako. Hindi naman nyo ako makikilala ng ganyan at makikilala pa kung hindi dahil sa mga sakripisyong binatako at sa mga sakripisyong babatahin ko. So yun muna ang pagnilayan natin. Bagamat sabi ko nga, babaw pa lang. Pero saka natin palalalimin yan. Yung aspeto na no pain, no gain. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Sapagkat ang daming tao ngayon, lalo na mga kabataan, ayaw nang magsakripisyo, ayaw nang maghirap. Isipin na lamang po ninyo, ano na ang mundong ito kung walang paghihirap? Kung walang mga magsasakang magtsatsagang magtanim at umani sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw para may makain kang kanin, nag-exercise ka pa man din. Kung walang mga gurong kahit hindi mo kaano-ano ay nagtulong-tulong matyagang nagturo sa iyo. Kung walang mga bayani ang ating bayan, edi wala tayong kalayaan. Kung walang mga santo at santa, lalo na yung mga martir na nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating pananampalataya,
Baka hindi ganito katatag ang ating pananampalataya. Disente ang buhay mo ngayon. Nakakakain ka kahit papaano ngayon. May bahay ka kahit papaano. May maganda kang pangalan kahit papaano ngayon. Dahil sa mga taong nagsakripisyo para sa iyo noon. Kaya kasama sa buhay ang sakripisyo. Mahalaga ang sakripisyo. Huwag aalisin ang sakripisyo. Mga kabataan, lalo na, kamakailan may nakita ako isang kabataan, may t-shirt. Ang nakalagay na caption sa t-shirt, di bali ng tamad, wag lang pagod. Malaki pa. Dagdag pa nung isa, mahirap yung batang masipag. Laging nautusan. Paglaki niyan, katulong yan. Mainam na yung batang tamad. Laging nag-uutos. Paglaki niyan, boss yan. O di ba parang anak mo, pag inuutusan mo, hindi mo malaman kung bakit parang nagiging ibon, parang nagiging paniki. Gawin mo yan. Wait lang. Wait. O di ba ibon yan? Ayusin mo yan. Ba't ako? O di ba paniki yan? Ay naman. Mga magulang, mga kabataan lalo na, makinig kayo ha. Hindi tama yan. Mga kabataan, mga bata, sabi nga, hindi kawawa ang batang laging inuutusan sa bahay. Ang kawawa ay yung batang hindi marunong gumawa o magtrabaho, magtiyaga sa buhay. Sapagkat ang ating mga magulang, tinuturuan tayo sa pag-uutos sa atin. Hindi naman dahil sa hindi nila kayang gawin eh. Kaya nila. At pwede silang may ibang utusan. Tayo ang kanilang inuutusan para matuto tayo. Sapagkat hindi naman habang buhay sila'y nandyan. At kung may pera man kayo ngayon, hindi rin habang buhay yung perang yan. Maubos at maubos yan. Pero yung diskarte, yung pasensya, yung pagiging wise, yung pagiging dedicated, yung pagiging patient, hindi nawawala yan. Kahit pa mawala ang pera mo yan. At darating ang pagkakataon, mawala man ang pera mo. Yang mga natutunan mong pasensya, dedication na yan, yan ang mag-aahon uli sa'yo. Kaya, mga magulang ha, huwag masyadong kinakaya ang lahat para sa anak. Hayaan nyo sila. Hindi kailangang asikasuhin mo ang lahat. Sige ka. Kapag ini-spoil mong masyado, baka dumating yung pagkakataon para bang pag ikaw ay namatay, hinatak mo na rin sila kasama sa iyong hukay. Dahil hindi mo sila tinuruang mabuhay. Ang mahirap niyan, ginawa mo na ang lahat. Masisisi ka pa. Imbis na magpasalamat sa iyo, sisihin ka pa. Si nanay naman, si tatay, masyado kung dinipende sa kanya. Ginawa mo na ang lahat, nasisi ka pa. No pain, no gain. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Ang sabi nga, successful people are not born. They are made. Sa mga Swifties, tama ba? Sa mga Swifties, hindi pinanganak na successful agad. Hindi agad successful. Si Taylor Swift, bagamat meron siyang gift, she still had to develop it. Beethoven, kinakailangan niya mag-compose at least 8 hours a day. Si Steph Curry, kinakailangan niyang mag-shoot at least 200, 300, 3-point shots. Bawat practice. Hindi pa kasama dyan yung dribbling. Hindi pa kasama dyan yung ibang mga routine. 6 a.m. pa lang, nasa tennis court na sina Venus at Serena Williams nung sila ay 6 at 7 years old pa lang. And that's bago sila pumasok sa eskwelahan. Pagkatapos ng klase, balik tennis court na naman. 7, 8 years old pa lang. 7 years straight, hindi nagbakasyon si Mark Cuban na ngayon ay bilyonaryo na. Pero hindi siya nagbakasyon kahit isang oras daw. Hindi siya nagbakasyon dati. Nang siya'y nagsisimula pa lang na maging businessman. Kung ang shooting ni The Rock ay 7 a.m., sabi niya sa isang interview, 3 a.m., gising na ako, punta na ako ng gym at pinapractice ko na ang mga linya ko. Ito yung ginagawa nila na hindi ginawa ng mga rivals o kasabayan nila. Bakit? Mahirap Kung sila tatanungin natin, ayaw din nila. Pero pinilit nilang gawin. Kasi may pangarap sila. So, sila ngayon ang parang mga marble statues na tinititigan, tinitingala, hinahangaan
Samantalang ang iba na kanilang mga kasabayan ay parang mga marble tiles lang na daan-daanan. Nevertheless, ito na yung pagpapalalim sa pagninilay natin, ng no pain, no gain. There has to be sacrifice. Hinihiling sa atin ng Panginoon na magsakripisyo tayo, hindi lang para maging successful tayo, kundi para din maging fulfilled tayo. Marami tayong kilalang mga successful na tao na hindi naging masaya. Kalaunan, sikat naman, nag-drugs, nagpakamatay, problema sa pamilya, problema sa asawa, walang direksyon ng buhay. Successful, pero hindi fulfilled. Pwede kang maging successful na hindi fulfilled, pero pag fulfilled ka, sigurado, successful ka. So paano mo ma-achieve ang fulfillment at hindi lang yung success sa buhay? Ito yung sakripisyo na hindi lang para sa iyo, kundi para din sa ibang tao. Lagi kong sinasabi, ang kaligayahan ng buhay ay hindi kapag ikaw lang ang masaya. Ang kaligayahan ng buhay ay kapag ikaw ang dahilan ng kaligayahan ng iba, lalo na ng mga taong sa iyo ay mahalaga. So, when it comes to fulfillment, ito yung success story, ito yung sacrifice na hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba. So much so that your sacrifice, even your death, will gain success and life for others. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa ating gospel reading ngayon. May nakita akong eksena ni Jackie Chan at sabi sa caption, anak niya. So ganito hindi natin sigurado kung totoong eksena sa pelikula o totoong buhay talaga. Okay? Pero hindi yun ang mahalaga. Ang gusto kong makita ninyo, yung punto ng eksena. Jackie Chan at yung anak niya. Nanonood sila sa isang big screen. Sa big screen, pinapakita yung mga stunts ni Jackie Chan sa kanyang mga pelikula, which by the way ay siyang talaga. Yun ang binoboast niya, hindi siya nagpapadouble. So kitang-kita ng anak niya kung paano siya nahulog sa isang building na ikinabali ng tadyang niya. Nakita ng anak niya kung paano siya nahulog sa isang sahig na puro baga, kaya nalapnos ang balat niya. Nakita ng anak niya kung paano siya nahulog mula sa isang mataas na puno, kaya pumutok, dumugo ang ulo niya. Ang sabi nung anak niya sa kanya, there is so much pain. Masyado bang masakit? Ang dami yatang sakit, ang dami yatang hirap. Parang ganon. Ang sabi ni Jackie Chan, a lot. Yes, anak. Mahirap. Dito na umiyak yung young girl. Dito na siya umiyak. Para bang naisip niya, ganito ang hirap ng tatay ko para mabuhay lang ako. And then ang sabi nung young girl kay Jackie Chan, Dad, you're great. You're great, Dad. Dito na umiyak si Jackie Chan. Biruin po ninyo, kung iba yung nagsabi nun, Jackie Chan, you're great. Siguradong marami nang nagsabi sa kanya nun Lalong-lalo na yung mga stunts ginagawa niyang mag-isa. Jackie Chan, you're great. You're a great actor. Ang galing mo sa martial arts. Sigurado ang reaksyon ni Jackie Chan, nangingiti lang siya. Pero hindi yun nanonood sa puso niya. Nagpapasalamat siya. Yun niya. Pero sa moment na ito'y nanggaling sa bibig ng anak niya, Dad, you're great. Naumid siya. Hindi siya makapagsalita. Kusang tumulo ang luha niya. Bakit nga? Wala naman tayong wini-wish at dinadasal na unang makakita ng ating sakripisyo, kundi yung mga taong dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo. Hindi mo naman gagawin yung sakripisyo mong yan, di ba? Ano yun? Para sa award? Para sa pera? Hindi mo gagawin yan. Lalong-lalo na yung mga trabahong nasasagad ka na. Yung kahit pagod ka, kahit may sakit ka, umapasok ka pa. Yung kahit hindi magandang environment sa trabaho, hindi fair ang mga kanegosyo, laban ka. Bakit? Para saan? Kaya napakahalaga na ito'y makita ng mga taong dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo. At yun naman ang totoong karangalan Ang totoong karangalan ay hindi lang naman yung
ano ang meron tayo, kundi yung mga ibinibigay natin sa tao. Hindi yung mararating natin, kundi yung mararating ng iba dahil sa atin. Hindi yung maraming taong humanga sa atin, kundi yung marami tayong taong matulungan sa buhay natin. Nakita po ninyo, sabi ng Panginoon, oras na para parangalan ang anak ng tao. Dumating yung mga Grego eh. Kung isipin mo, anong parangal ang sinasabi ni Kristo? Siguro enough na yung gumawa siya ng milagro. Siguro enough na naman yung magandang impluensya niya, ang dating niya sa tao. Siguro enough na naman yung wisdom niya kapag nagtuturo siya. Pero hindi yun eh. Hindi yun. Kailangang mamatay ako para sa inyo. Isipin po ninyo, kapag sinabing Kristo, naisip ba natin nangangaral siya? Naisip ba natin nagpapagaling siya? Naisip ba natin yung impluensya? Hindi. Ang naisip agad natin, Kristo sa krus. Yung sakripisyo niya. Kasi ganun niya tayo kamahal talaga. Kaya sana ngayong mga mahal na araw, lalo pa, dakilain natin siya. Sabi nga ng isang quote, do not be a fan of a celebrity who does not know you. Kilala ka ba ni Taylor Swift? Be a fan of Jesus who died for you. Celebrity, yung success niya, para sa kanya lang yun. Yung success ni Kristo, para sa iyo. Namatay si Jesus para sa iyo. Isipin din natin yung sakripisyo ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Isipin po ninyo, kung sabihin sa inyo ng anak ninyo, Pa, Ma, mahal na mahal kita. Sarap yung dating. Pero kung sabihin niya sa inyo, Pa, Ma, salamat, mahal na mahal mo ako. Ibang dating. Iba yung dating ng sinasabi nung mahal mo, mahal ka niya. Mas iba yung dating ng sasabihin ng mahal mo, naniniwala siya sa iyo na mahal mo siya. Kasi ang maglalaro na bigla sa isip mo, yung mga sakripisyo mo para sa kanya. At malaking bagay yun para sa iyo. Dahil yun pala ay nakikita, natatandaan, at tinatanaw niya. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ng Diyos sapagkat anak ang niya. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos alam ang kong samo ko. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating ang mga mata. samo ko. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo sa akin, ha? Salamat sa pag-aalay mo ng buhay mo para sa kaligtasan ko. Salamat. Mahal na mahal mo ko. Pinagdarasal ko, Panginoon, na hindi lang ako mahalin ng mga mahal ko. Sana makita rin nila kung gaano ko sila kamahal.
Huwag sanang maging ordinaryo lang nang may kinakain sila, 3 pesos ang araw, may merienda pa, nakapag-aaral sila. Nandun ako para sa kanila, nagtatrabaho ko para sa kanila. Sana mas isipin nila yung hirap ko, yung sakripisya ko, dahil mahal ko sila. Mayroong magandang Mayroong sa buhay mo, magandang sa pamilya mo. mangyayari Kung lalapit ka sa'yo, kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, lalapit pero magiging maayos na lang. kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was to begin, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Father Almighty, Creator of heaven, and in Jesus Christ, the only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Sa palad mo, inihandog ang buhay. Sa palad mo, mabili ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa. Sa'yo'y handog aming pag-ibig sa nagtitiwala, iyong patnubay ang dumaraing, iyong tinutugon. Sa'yo'y tiwala sa dilim ng buhay, sa iyong biyaya naging malaya. Sa palad mo, inihandog ang buhay. Sa palad mo, pabili ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa. Sa'yo'y handog aming pag-ibig, ang iyong ngalan aming ihayag, Panginoon, aming landas, ang aming tinig, papuri ang awit, pasasalamat sa'yo ay alay. Sa palad mo, inihandog ang buhay. Sa palad mo, pabilit ng puso,
puso, Panginoon, gabay at pag-asa, sa'yo'y handog aming pag-ibig. Panginoon, gabay at pag-asa, sa'yo'y handog aming pag-ibig. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay, iandog sa iyo, papuri sa ngalan mo. Kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang aking dalangin, maging karapat-dapat sa iyong tingin. Itong pusong nananabik na makapiling ka tuwi na iandog sa'yo, papuri sa ngalan mo. Kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay, iandog sa'yo, papuri sa ngalan mo. Kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God's loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Hear us, Almighty God, and having instilled in your servants the teachings of Christian faith, graciously purify them by the working of this sacrifice through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just.
It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for you have given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts, that freed from disordered affections, they may so deal with the things of this passing world as to hold rather to the things that eternally endure. And so with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim, Holy, holy, holy Lord, God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. In the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads in silence. Let us pray for our departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of La Salette, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon
alalahanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, The power and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan. Cordero ng Diyos, palagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be May healed. the body and blood of Christ bring us. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Makad sa daan ng kabanalan,
Niyakap mo ang kahinaan kong taglay, tinulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan, tingin bawat dalangin, turuan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung ganap. Umasa, biyaya'y makakamit ang pag-ibig ko sa iyong palad tanggapin, sumunong sa tamang landas, saman sa daan ng kaligtasan. Naghahangad, sarili maihandog, tinawag mo, narito at tumugon, lingapin, bigyan ng lakas. Mabuting pastol ka, ilaw kang tatanglaw. Panginoon, niyakap mo ang kahinaan kong taglay, tinulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan, dinggin bawat dalangin, turuan ang puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung Panginoon, iyakap mo ang kahinaan kong taglay, tinulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan, tingin bawat dalangin, turuan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, dalangin ang puso. Gayang tunay makakamtan kung
Let us pray. We pray, Almighty God, that we may always be counted among the members of Christ, in whose body and blood we have communion, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo itinapad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Announcement po, ang recollection po natin, Lenten Recollection ay March 22 na. March 22 sa next week Friday, 7 to 9 p.m. Ito po ay ibibigay ng isang mahusay at mabait na speaker, Michael Angelo Lobrin. So, ito po ay live natin. So, makita-kita po tayo sa Friday next week. Regular po ang pakumpisal natin dito. Buong taon, Wednesday, Thursday, Friday, tuwing alas 5 ng hapon. Okay? Salamat po sa pagtangkilik nyo sa ating souvenir shop, sa mga nag-aali ng alkansya. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik ng Sri Nelson ng Crown. May bago po tayong t-shirt at maraming salamat sa pagtangkilik po ninyo. Hindi naman din po kami mapapaya sa quality ng t-shirt na ito. Salamat sa pag-subscribe at sa pagtangkilik sa mga reflections natin, sa mga videos, sa mga pag-share natin. Maraming salamat. Malaking tulong po ito sa atin. Maraming pong salamat. Wala pong papalakpak pagkatapos ng misa. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Christ. Thanks be to God. Salamat po. Ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at naging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa linis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, ang pag-ibig na walang kapantay.